Pwede. Girl number 2. Ay, naku, Diyos ko. Parang mahihirapan to eh. At dalawa lang, para hindi mahirapan. Ay, ito na. Okay? Ayan na. Okay. Alden, makimay ka muna sa boses nila. Hi lang muna. Dalawa lang yun. Dalawa lang. Okay. Hi muna kang Alden. Hi mo muna. I-welcome mo muna siya. Alden, makinig ka. Ito si girl number 1. Okay. Hi, Tisoy. Ay! Anong mensahe mo sa kanya? Tisoy, I love you. Ay! Grabe, I love you agad. Okay. Ito naman si girl number 2. Sexy rin. Hi ka muna kay Alden. Hello? Pasensya na, medyo naglalakjo. Hi, open din, parang gano'n. Tumigas yung view. Ano ka ba, kumit? Nakakita lang tayo. Hi, guys. Ayusin mo naman. Anong message mo kay Alden? Guwapo ka ika. Ay! Gwapo nga ka. Ito na. May mga question si Alden dapat yung sagutin. Okay? Meron. Ready? Ano ko muna? Tama ba? Okay. Ito na. Alright. Question number 2 ka muna. Question number 1. Question number 1. Ito If magdi-date tayo sa CDO, saan niyo ako dadalhin? At siyempre, bakit doon? Ulitin natin ang ulit. If magdi-date kami sa CDO, saan nila ako dadalhin, tsaka bakit? Saan daw kayo mag-date? Asa daw mo mag-date? Kundi sa Cagayan de Oro. Girl number 1, ayusin mo. Sabay. Thank you po sa continuous na suporta niyo sa amin ni Maine. At sa Bulaga, maraming salamat po. Bakit? What are you waiting for? Ano na naman ginagawa mo dyan? Yung ano yan, yung sa kanila? Hindi ko yung gana. Ay, nakita na. Ay, hello. Hello, Rubbercats! Happy Wednesday sa inyong lahat. Ayan, kamusta? Kakatapos lang po ng Sugod Bahay at nandito po ako ngayon dahil meron naman po tayong bagong segment. Mga questions. Meron pong mga katanungan para sa akin. At paano ito, maaari mo bang i-explain sa ating mga maninood? Parang ganito lang yan. Anong ibig sabihin para as a babae, sa point of view ng babae, kapag may mga tinanong ka tapos yun yung mga respond nila sa'yo. Halimbawa, for example, magpapaalam ka. Oh. Halimbawa, babae. So teka. Akala ko, parang sila yung yung lalaki yung magpapaalam, tapos ano yung response ko. Ganun ba? Parang ganun. Ganun. Pero, hindi. Ikaw, sa'yo. As a babae, kapag nagpaalam ka, tapos sinabi sa'yo na, halimbawa, ito, yung una, halimbawa nagpaalam ka. Alis kunwari. Tapos sinabi, bawal. Sa'yo, Teka, ang sasagot ba sa akin ay magulang ko ba o nobyo o sabihin na nating boyfriend. Boyfriend. O, sige, sabihin natin love interest ang aking love interest, pagpapaalaman. Nagpaalam ka, tapos sasabihin sa'yo, okay lang, sige, have fun. Mga ganon. Sa'yo, Okay, anong sige. dating sa'yo nun? So yun na ba yun? Yun na yun. Sa akin? Well, edi okay kasi pinayagan ako, pero may mga may mga moments na parang speaking on behalf ng mga kababaihan. Merong mga kasing ibang tao na gusto nila yung pinagbabawalan sila, yung mga babae at lalaki na gusto nila yung pinagbabawalan. So parang yung mga ganyang response, ayaw nila ng mga ganyan. Parang mas gusto nila na kapag nagpaalam sila, parang pagbabawalan muna, ang dami munang itatanong, ang daming guidelines, ang dami pang sasabihin, ang dami pang basta ang daming minsan, di ba, alimbawa sarcastic yung mga sagot na gano'n. Oo, Sige, ayun, have depende. fun. Na parang ayaw naman talaga, tapos syempre may isip mo, ganyan. Gusto
gusto ba talaga nito? Ayaw ba talaga nito? O ayun, depende na lang din sa tao kung sarcastic ba itong pagpapaalamanan mo. Depende na lang din sa'yo kung tutuloy ka. Pero sa akin kasi, pag mga ganyan, nakikiramdam din ako syempre. Nakikiramdam din ako kung sarcastic nga ba yung kausap ko, kung okay lang ba talaga sa kanya. Kasi malalaman mo naman sa tono o kaya sa mood nun. So kung quiet siya, okay, sige. Pero kung alam kong medyo ayaw niya, edi pag-iisipan ko kung tutuloy ako o hindi. Pero nadadala naman sa usapan niya. Oh, ito naman, next. Love interest pa din. Parang, halimbawa, meron kayong date or lakad or something. Tapos, sinabi mo na, oh, sige, alis na tayo, ganyan. Tapos sasabihin sa'yo na, teka lang, parang I have nothing to wear. Oo. Anong impression mo dun sa ganun? Parang Siya ang magsasabi. Parang tinatamad ba siya? Well, or hindi. wala talaga? Malay naman natin, wala talaga. Pero malalaman mo, tulad na nasabi ko, malalaman mo naman niya kung nagdadahilan lang o kaya kung yung rason naman niya talaga ito totoo kung wala siya masusuot. E di, date lang naman, di ba? Oo, date lang. Date lang naman. Eh kung date lang naman, Diyos ko, importante naman magkasama kayo, di ba? Bakit? Ano ba? I-delete mo? I-delete mo ba yung suot niya? Paano kung ikaw, sinabi mo yun sa kanya, anong sa tingin mo magiging reaction niya? As Bilang boyfriend lalaki, mo? edi, maartehan muna. Ang arte naman nito, ganyan. Isusuot lang. Ang gusto ko makasama ka, tapos ang pitag. Ganon. 2 oras na naghahanap, wala pa rin. Oo, ganun kasi talagang ganun talaga yung mga ibang babae. Talagang struggle nila in their everyday lives ang paghahanap ng isusuot, lalo na pag syempre importanteng araw, tulad nga rin mga date, ganyan. Gusto nila pinaghahandaan, ayaw nila lang putyo-putyo lang. Depende pa rin sa babae, pero ang importante naman, nagkakasama kayo, you spend time together, yun naman importante. Kahit magsuot ka ng plastic o kaya ng garbage bag, ayan, okay lang yan. Oo, kaya sa ako, basta importante magkasama kayo, yun yan, tandaan nyo. Ganun. Ganun, ito medyo mabigat to. Kasi madami makakarelate dito. Halimbawa, may nakita kang kausap siya na iba. Tapos sasabihin nyo, hindi ako nagsiselos, ganyan. Ano? Teka, sino ang may kausap na iba? Nahuli ko siya na may kausap na iba. Ka-text, gano'n. Hindi. Ikaw ang may kausap na iba, tapos nahuli mo siya na nakita niya, tapos sabihin niya, hindi naman siya nagsiselos. Ang unang katanungan dyan, meron ba dapat ipag-selos? Kasi kung wala naman talaga, hindi mo naman dapat ipag-selos. Malay mo. Depende rin kasi yan sa lalaki. Siyempre, kung love interest mo yan, alam mo yan kung seloso o hindi. Well, Hindi, may mga times kasi na kahit sabihin mong hindi seloso yung lalaki, 'di ba? O kapag nakita malalaman mo naman kasi kung kung nagdadahilan lang yan na hindi siya nagsiselos pero deep inside, na-hurt siya, naiinggit, nagsiselos, gano'n. Actually, maraming lalaki yung gano'n. gusto niyo ba yung ganun? Ha? Nakikita niyo nagsiselos yung mga lalaki. Minsan. Hindi, ba't minsan lang? Ewan ko kasi parang iba yung dating sa babae na parang, uy, nagsiselos. Parang may feeling na, ay, may ano pala to sa akin. Tsaka minsan depende rin sa mood, di ba? Halimbawa, sabihin mo nagsiselos ka, tapos ayaw mo talaga na nagsiselos ka, ganyan. So parang ang dating, naiinis ka, may irita ka dun sa tao. Pero cute kasi yung nagsiselos. Tama. Oo, basta wag lang susobrahan. Yung normal lang. Kasi kung sobrang selos na yan, Mga OA naman. oo, nag-ano yan, mauwi yan sa hiwalayan. Pero dapat yung mga mga konti-konting selos lang every once in a while. Para nakakit kasi may kilig din sa selos. Oo, may kilig na dating sa... Yun yung nahanap mo dun sa selos talaga. Pero mas okay din minsan na wag i-deny ng lalaki na nagsiselos. Mas okay na kahit minsan umamin siya na sabihin niya dun sa babae, sabihin niya sa akin na nagsiselos ako dito. Ganyan. Kasi iba yung dating sa amin kasi medyo nakakahilig kasi yun eh. Tapos parang sa moment na yun, pag umamin, alam mo yun, yung babae parang sige, hindi ko nakakausapin to, hindi ko nagagano. Ganyan. May dating yun sa babae na parang ililimit na rin niya yung sarili niya sa interaction dun sa lalaki pa. Paano kapag palagi nang nagsiselos? Oh. Ay, naku, baka mama, may problema na yung lalaki. Naku, baka mama, psychopath pala yung jowa mo. Lagi nagselos ako. Lahat na lang, miski yung tatay mo, pinagselosan. Yung kapitbahay nyo, pinagselosan. Pinagbilang mo ng yelo, pinagselosan. Lahat na lang, pinagselosan. Miski yung babae mong kaibigan, pinagselosan. Ano to? Hindi kasi may ganun talaga. Oo, may ganun. May mga ganun lalaki na basta kung sino yung lagi mo kasama, kung sino yung lagi mo nakaka-spend ng time together, pinagsiselosan. Ultimo babae, pinagsiselosan. Best friend, pamilya. Parang ayaw nila na gano'n. Parang gusto nila equal yung attention na binibigay mo sa ano. Pero syempre, priorities pa din. Syempre, family, ganyan. Iba kayo ng ginagawa. Correct. At syempre, depende na rin yan sa tao kung paano niya babalansehin.
Basta, for as Paano long as... i-handle yung relationship? Correct, diba? oo. Basta Tama, huwag papasok sa relasyon. Tama Kung hindi yung ka mga kaya... ganyan. Tama. Nakaka-relate ka ba, JP? Yung Tama, totoo. tama. Basta kailangan, balansehin lang yung mga priorities mo sa buhay. Kaya naman yun eh. Basta sa sarili mo, kung sa tingin mo kaya mo din. Ganun, basta. Tanungin Pero naman ano mga natin. ganyang usapan? Okay, kayo naman ang tatanungin ko. So, ano naman ang mga problema na lagi nyong pinagdadaanan ng inyong jowa, crush, love interest, o kung ano man? Ayan, Ka-MU. comment below. Lakas mo kayo. Comment below. Ayan. So, ayan, bukas magsasagot pa tayo ng, tatalakayin pa natin ng mga ibang bagay tungkol sa mga ganito. Tingnan natin kung ano. Iba't ibang- Basta mag-ano kayo, mag-comment kayo kung anong gusto nyong talakayin para bukas. Ayan, Kasi tahanap. hinahanap namin yan. Hinahanap namin yan, iniisa-isa namin yung mga comments at naghahanap kami kung ano yung pinaka makabuluhan at kung ano yung maraming makaka-relate. Ayan. So, for the meantime, kain muna tayo ng paborito ko dyan. Susunod na yung Susunod na ang Hakot Pa More sa Eat Bulaga. abangan nila yung Kaliserye. Abangan nyo rin yung Kaliserye mamaya after ng Hakot Pa More. Ayan. Ano na kayang mangyayari? Pupunta kaya sila Lola sa ano? Sa beach? Beach. Sa Baguio. White sand. So, siningit lang namin yun eh, para talaga. Oo, pinag-usapan namin yun. Ayan, bye-bye! Hello po mga Dabbercats! Welcome po to the question and answer show! With me? With me, Alden Richards po as your kung ano man. Okay. Dahil ganito, meron tayong situations. So, ano ang tingin ng guys sa mga ganitong situation? Okay. Okay? So, naglalakad kayo sa mall. Mhm. May nakasalubong kayo. Kunyari yung kasama mo, kunyari meron kang kadate. Tapos may nakasalubong kayo. Kaibigan niya na matagal na kunyari pag sinabi, uy, kamusta ka na? So, medyo napatagal. Medyo napatagal. Okay. Kwentuhan lang. So, tapos, edi syempre, after nun, medyo quiet ka kasi awkward. So, tatanungin ka, nagsiselos ka ba? Ang sagot, di ako. Di ako nagsiselos. Okay. Sa boys, ano ang ibig sabihin ng di ako nagsiselos? Sobrang selos! Kasi, well, okay lang naman eh. Ako if ever, may kadate ako or tapos nakita ko sa mall, may nakasalubong, matagal nila, okay lang naman. Pero, yung tatagal kayo ng 1-2 oras na nakatayo lang ako doon ba, syempre, gusto mo palabasin, ha? Gusto mo palabasin? Hindi, pero, parang pag ako nagsabi niyan, hindi ako nagsiselos ako. Pero pag sa babae ang nagsabi nito sa'yo, anong feeling mo? Kunyari, ganun din yung situation. Tapos parang, syempre pag girls, di ba, pagka nandun nun, medyo tahimik na yan. Tapos, uy, sabi mo Loko. naman ako, ganyan. Pag sinabi sa'yo, ano, nagsiselos ka ba? Hindi ako nagsiselos. Pag sinabi sa'yo, ano ibig sabihin pag babae ang nagsabi sa'yo, hindi ako nagsiselos? Humanda ka na pag-uwi niyo. Ano Humanda ka na at matindi-tinding diskusyonan at awayan niya. Ba't tumatango ka? Tama, mali. Tama, di ba? Next. Okay lang, have fun. So, nagpaalam ka. Okay. Text ka. Kunyari, may lakad kami ng mga friends ko so, dapat may lakad kayo. Pero nagpaalam kami, lakad muna kami ng friends ko Ang reply lang sa text mo, okay lang, have fun. Anong, sa boys, sa girls, sa tingin mo sa girls, anong, May nagawa kang mali. Or talagang na kasi kumbaga kung nakaset na kayo ng lakad nyo, tapos nainiba mo yung plano nyo. hindi, kunyari, everyday lang. Kunyari, everyday. everyday kayo magkasama. Tapos parang, hindi na yun, parang, sige, parang kain lang, ganun. Pero wala namang natin. Walang special. Walang special. Pero, nag-text ka bigla kasi niyaya ka ng mga dabbercads mo. Uy, tara! Sige, wait lang. Paalam lang ako, Okay lang, have fun. Well, siguro, pag girls ang nag-text ng okay lang, have fun, namimiss ka niyan, gusto kang makita, tsaka advice ko lang sa mga guys, ingat kayo sa mga have fun na yan. Yan yung mga pinakadelikadong text messages. Sobra. Pag na-have fun kayo sa text ng girlfriend nyo,
Pag uwi, Pag uwi, have fun talaga kayong dalawa. have fun. Pero, well, kasi depende sa understanding. Pero usually, yun ang perception ko. Kapag nagpaalam ka, tapos walang smiley, alam nyo guys, napaka-importante ng smiley sa text. Pag nawala lang yung isang smiley dyan, isang emoticon, isang emoji dyan, is something na. Okay lang have fun that. O, period ka na. Naku, lagot ka. Pero okay lang have fun, smiley. Ayan, pwede yan. Pwede Tsaka smiley, heart, may heart. Nako, pasok yan. Pero pag nawala ng emoji, patay. Eh, paano pag K lang? Ay, ako, maka-K-thanks bye ka. K-thanks bye. O, last Yan. may date kayo, tapos ready ka na, susunduin mo na. Te-text ka, o pasunsunduin na kita dyan ha, ready ka na ba? Ang sagot sa'yo, I have nothing to wear. Sa girls, sa tingin mo sa girls, anong ibig sabihin ng I have nothing to wear? Literal, wala talaga sila nang susuot. Kasi yung girls, parang syempre kapag nakikipag-date yan, gusto nila syempre base na base sila. Kapag kasama nila yung partner nila, kailangan maganda sila. Kapag kasama nila yung boyfriend nila. Kasi syempre para hindi na tumingin sa iba. Not unless talagang sobrang loyal sa iyo ng boyfriend mo na talagang regardless kung ano pang itsura mo. He loves you for who you are. Hindi na titingin mo. Pero yun talaga, it's a conscious effort sa girls eh. Parang to themselves. Kahit sabihin namin na wag na, Oo. kailangan sila magpaganda pa rin. Movie date lang, sabihin siya, I have nothing to wear. Kahit naka-t-shirt lang, okay na. Pero, baka nga wala talaga. Kasi, kung kami, Pag guys, kasi nagsabi na I have nothing to wear, literal, wala talaga kaming masuot. It's either nasa labahan, madumi, o walang pambili. Ayan. saka hindi naman maarte. Ayun, tsaka, well, kami, ayan, t-shirt lang, ripped jeans, sneakers, shorts. Wala masyadong arte. Kung ano yung comfy clothes. Ang may effort talaga sa bisan, babae. Makeup. Makeup, ganyan, pabango, blower, plancha. Huy! Movie date lang! Ayan, tanongin mo sa kami natutunan na sila sa'yo. Naku, kung may natutunan man po kayo, please comment on the box below. Kung wala naman po, okay, thanks, bye. God bless. So, importante ang smiley. Nako, yun ang siguro dapat yung matutunan sa video na to. Napaka-importante po ng smiley at emoji sa text message dahil yun po ang nagpapahiwatig kung ano talaga ang mensahe ng text message na ipinadala sa inyo. Nako, emoji. Heart na emoji, very good. Heart na emoji, very good. Smile. Yung smiley. Okay, smiley, very good pa rin. Pero pag nakikita niyo yung mga ganyan emoji, yung Medyo pa-cute pa yan. bakit pa yan. Malambing. Pero pag nakita niyo yung may sungay, Pero yung dot na lang. lagot ka. Ako. Dati kasi hindi big deal yan eh. Yung since yung emoji na hindi pa nila alam kung paano gagawin yung semicolon sa parenthesis, smiling ganon. Hindi pa big deal kumbaga kung ano yung i-text, yun yung interpretation. Pero ngayon since year 2000 na, since 2000 yan yung naging trend eh. Kapag walang smiley, iba yung dating ng message. Kaya pag nagpaalam, das K-dot, God bless. Good luck sa'yo. mahabang awayan ba yun? Mahabang awayan yun. Kasi syempre, baka may plano siya na nasira or... Well, at least nag-reply kaysa sa walang reply. Kasi pag walang reply, mga walang reply na mga 5 minutes after paalam. Yan. Nagte-text ka, tingin ka ng tingin sa phone mo. Kunyari nagsabi ka. Kunyari lang sabi ka. Hindi nag-reply. Ibig sabihin ba nun? Positive o negative? After 10 minutes, hindi nagre-reply. Depende kasi kung gaano mo kakilala yung ka-text mo eh. Minsan, kung talagang busy lang siya with some extracurricular or mali mo naman, May naliligo, ginagawa okay. or may something. Oh, pero pag alam mo na May lagpas na siya dun sa deadline ng reply, kabahan ka. Kasi alam mo yung ginagawa eh. Yes, Alam mo- kabahan ka na. Kunyari, alam mo yung ginagawa, may shoot. Alam mo, ay, tapos na yun. Tapos na yun, okay, wala. Oh. Magre-reply. So, magte-text ka. Tapos, Hindi- eto, makikita mo sa Viber online pero hindi ka ni-replyan! Ay! Pag sin-zone, Ay, yun ang mas masakit. Na-sin-zone ka lang, no? Ibig sabihin, may mali. at least nabasa niya. At least nabasa niya, kaya lang di ko. Anong ginawa mo? Well, yan. Tapos, after, yan, tapos na yung lakad mo, biglang magte-text, anong ginawa niyo? Ready ka na, mahaba-habang diskusyonan na yan. Explain ka na, bakit ganitong oras ka umuwi? Sinong ginawa niyo? Bakit ganun katagal? Sinong kasama? Sinong kasama mo?
Oh, yan. Tapos simula na yan. O, sino ba yan? Matagal ko nakakilala. Nako. Di kailangan nag-usap doon. Eh, di, Buong history. Ako. Kaya ako, kung mas maganda pa rin nagpapaalam ng in person or tawagan mo na, huwag kang magte-text ng paalam tapos gagawin. Ayaw. Ayaw. May natutunan ba sila? Yun, sana po, in a way, yun ang mga natutunan ko sa aking 24 years of existence sa mundong to. At kung may natutunan man po kayo, gamitin natin ito sa magandang asal at huwag po natin itong gamitin sa mga pansariling intensyon. Basta at the end of the day, alam mo na yung mga ikakagalit ng partner mo, huwag mo nang gawin. Diba? Stay put ka na lang. Paalam every now and then. Okay, wala namang masama. Basta wala kang gagawin masama. Okay lang yun. Pero, iwasang gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng kapartner. Tapos. Bye.